বন্ধুরা ফিলিপিনেরা তারা খেলাধুলা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা খেলাধুলা করে ফেলছি, এদের খেলাধুলা করছি ভলিবল। এখন আমাদের খেলা শেষ, এখন ভলিবল খেলবে, দেখা যাচ্ছে কি হবে প্লেয়ারদের। এই যে কুয়েতের মালিয়া, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, mahabagin at mawalang purihin natin ng Allah ang pagpupuri sa Kanya lamang, ang kapayapaan niya sa mga Kanyang mga propeta mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang aking paksa ay paniniwala sa mga propeta. Sa ligan ng mga Muslim na paniniwala ay maniwala sa mga propeta mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya doon, ito yung Arabic niya, Rasulam mubasirina mundirina li alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rasul wa kana Allahu azizun hakim. Nagsugo kami sa Tagalog at nagsugo kami ng mga propeta upang magbigay ng kaliwanagan sa mga tao matapos gampanan upang hindi mapahamak ang mga tao matapos gampanan ng mga propeta ang kanilang mga tungkulin. So mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta ay ang tungkulin nila ay magpahayag ng mga katotohanan tungkol sa galing sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya sequence yan, sunod-sunod yan. Pag nawala si Moses, nawala si Adan, nawala si Moses, nawala si Abraham, may mga pumapalit. Okay? Doon sa mga propeta, ang bilang ng mga propeta 100 mahigit actually. Pero 5 lang diyan yung pinaka binigyan ng kapahayagan. Kasama na diyan si Jesus. So ito ang importante. Si Jesus kasama doon sa 5. Kaya ang katuruan sa Islam, kilalanin ang mga unang propeta, mga sinaunang propeta hanggang sa lumang propeta. Pero sa anong nangyari? Yung mga Hudyo, hindi nila kinilala yung mga propeta. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ng mga Hudyo. Sa panahon ni Abraham yan, ayaw nila ng ibang propeta. Ang gusto lang nila ay ayaw nila, hindi nila kinikilala yung mga previous na propeta. Pinapatay nga nila. Di ba sa Biblia, pinugutan nila si Juan Bautista, si John the Baptist. Inialay nila doon sa kanilang hari. So yan ang nangyari. Sa Biblia yun, nasa talata ng Biblia. So ibig sabihin, dumating na naman yung Kristiyano, sumobra naman nga yung pagmamahal nila sa propeta kay Jesus. Ang problema, ginawa nilang Diyos si Jesus. So yan ang problema. Okay na sana, pero sumobra naman. Ang Hudyo ayaw nila ng mga propeta. Ang Kristiyano, isa lang ang tinuring nila na propeta, si Jesus lang. Pero hindi propeta ang pagturing nila, kundi sa sobrang pagmamahal nila, ginawa nilang Diyos. Dahil sa utos na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlong Diyos sa isang persona. Yan yung mga unang katuruan ng mga panahon na yon. Hanggang sa namanan ng mga magulang natin yan. Hanggang ngayon. Pagpasok mo sa simbahan, sorry lang sa mga kasi tinasabi ko lang yung katotohanan na ito yung totoong pangyayari. Kaya nga yung sa sinabi ng Allah na nagsugo kami ng mga propeta upang magbigay ng kaliwanagan sa mga tao, itong sinasabi ko galing din kay Jesus. Anong katibayan? Ito yung talata ni Jesus doon sa Bagong Tipan, sa New Testament. Kasi dumating si Jesus, binigyan siya ng kapahayagan gamitin yung New Testament. So maraming mga salita si Jesus dyan tungkol sa nag-iisang tunay na Diyos. Okay bro, ito yung sinabi niya doon. 8:42 na Juan, sabi niya, kung ang Ama ang inyong Diyos ay inyong ibigin ako sapagkat ako ay nagmula ng galing sa Diyos, hindi ako naparito kundi isinugo niya ako. So yan, maliwanag yan sa New Testament, sinabi ni Jesus na sinugo siya ng Diyos. Hindi niya sinabi na ako yung Diyos, ako yung sambahin niyo. Yung pagsamba sa Kanya, namana pa natin yan sa mga magulang natin. Yung mga lolo ng lolo natin. Hanggang sa ngayon. So ngayon, dumating yung si Jesus, tinutwid lang niya. At dumating yung huling propeta na supposed to be kikilalanin din ng mga Kristiyano. Ang problema, nag-stick sila kay Jesus. Pero doon sa Biblia, si Jesus nagsabi mismo na merong isang propeta na darating.
Makikita mo yan, ito yung prophecy ni